Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras pong ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege, opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy pong ah, pagkukuhanan po natin ng patnubay at gabay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman, pangunawa patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling mabahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled, Ang Kahalagaan ng Oras. Ayan po. Sa mensahe ito, nais pong ipabahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos at bigyan po tayo ng tamang pangunawa patungkol sa kahalagaan ng oras. At sa pamamagitan po ng mensaheng ito, nais ipakita din sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang pagbibigay o paglalaan ng oras sa isang bagay o sa isang tao ay isang napakamahalagang bagay na nagpapakita sa atin na kung gaano natin pinapangalagaan o kamahal yung isang bagay. Tandaan po natin, ang oras ay isa sa pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa taong mahal natin. Ganyan po kahalaga ang oras. Di po ba, example po, kapag po yung tao na in love sa isang tao, di po ba parang bawat oras, bawat minuto, ay lagi niyang nasa isip yung taong iyon? Ganon din po ang nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kung tayo ay mga nagsasabing mahal natin ang Diyos, ngunit wala naman po tayong oras sa Kanya, hindi po tayo nakakapaglaan ng oras sa Kanya upang mapaglingkuran natin siya, ito po ay isang walang kabuluhang bagay at hindi po to ang tunay na pagmamahal. Tandaan po natin, ang pagmamahal ay dapat meron pong kaakibat yan na oras. Kaya po, tandaan po natin ang oras. Ito po ay isang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa taong mahal mo. Kasi po, ang oras ay para pong isang kayamanan sa atin ito. Di po ba? Kung ano yung lagi mong binibigyan ng atensyon, binibigyan ng oras, yun po, nandun po yung puso natin. Para pong nasusulat sa Bible, sa book of Lucas chapter 12:34, sabi niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kaya po, it's impossible na masabi nating we love God, ngunit hindi naman po tayo nakakapagbigay ng oras sa Kanya. Hindi po tayo nakakapag-church, hindi po tayo nakakapagbigay ng oras para manalangin sa Kanya. Parang pagising mo umaga, gigising ka na lang na normal, then sasabihin mo na mahal mo ang Diyos. It's easy to say that we love God, but kung hindi po nakikita sa ating mga gawa, yung mga sinasabi natin na lumalabas sa bibig natin, ay hindi po magiging buhay at magiging katotohanan yung mga sinasabi natin. Kaya po, ang nais po ng ating Panginoong Diyos, bakit po nais niyang ibigay ang mensahe nito at bigyan tayo ng pangunawa na ang nais po ng ating Panginoong Diyos ay mabigyan po natin siya ng oras, ng halaga sa ating mga buhay na pinagkaloob niya sa atin. Kaya, mga minamahal kong kaibigan, mga minamahal kong kapatid, hindi po natatapos sa pagsasabi ng mahal natin ang isang tao o ang Diyos kung hindi po natin mabibigyan ng oras. At ang oras na to, tandaan po natin, hindi lang basta-basta oras yung binibigay natin sa Diyos. Upang maging ganap po yung oras na binibigay natin sa Diyos, kailangan po may kaakibat yan na effort. Yung, kaya ka nga, gigising ng umaga, bibihis ng maayos, upang sumimba at sumamba sa Kanya, at bibigay mo yung oras na yun para kay Lord. Yun lang po. Yung po isang bagay na masasabi natin nabibigyan natin ng oras yung Diyos. Yung pagising pa lang ng umaga na hindi ka muna tatayo sa higaan mo, then magpapasalamat ka muna sa Kanya, dadalahin ka muna sa Kanya. Yun po ay pagpapakita ng pagbibigay mo ng oras sa Diyos. Yung pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. The more po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos,
the more po tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos o sa mga mensaheng galing po sa ating Panginoon, we give time to God. Yun po yung mga assign na tayo po ay nagbibigay at naglalaan ng oras sa Diyos. Kaya po sa Book of Lucas, chapter 12:34, sabi niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandun yung ang puso mo. Isang uri ng kayamanan ay yung oras. Kung saan po tayo nabababad, kung saan po natin mas binibigay lahat yung effort, yung time natin, nandun po yung puso natin. Yun po ang katotohanan. Kaya po, sa munting mensahe niya pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos, nais niya po tayong bigyan ng tamang pangunawa at patuloy himulat tayo sa katotohanan na ang pag-ibig ay hindi lang po nagmumula sa pagsasabi ng mahal mo siya. Ngunit kailangan mo pong maglaan ng oras sa taong minamahal mo. At ang oras na to ay dapat po may kaakibat na effort upang maging ganap yung oras na ibibigay mo sa taong minamahal mo. Kaya po, to be close, mga minamahal kong kaibigan, ang ating Panginoon ay hindi nagkukulang sa atin sa bawat araw-araw. Kaya sa pamagitan natin ng oras, na pagbibigay natin ng oras sa Kanya, ito'y pagpapakita natin sa Kanya ng pasalamat at pagmamahal. Lagi nating tatandaan, ang oras ang isang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa taong minamahal natin. Kaya po, salamat po sa ating Panginoong Diyos sa oras na to, na sa mumunting mensahe ay nawa ay ma-awake po tayo, na wag lang po tayo laging salita na mahal natin si Lord, mahal natin si Lord. Ang gawin po natin ito ng may pag-action sa pamagitan ng pagbibigay ng oras at pagbibigay ng effort upang mapaglingkuran natin ang ating dakilang Diyos na banal. Muli po, patuloy kong binabalik ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.